Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang topic ko po sa inyo ay One God. Bago po ang lahat, ito basahin ko muna sa inyo dito sa Matthew chapter 11, verse 25 up to 27. Nang magkagayon, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin." 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibigin pagpahayagan ng anak. Amen. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat pong muli, Lord. Ang paksang ilalahad ko po, ang One God. Patnubayan mo po ako, Panginoon, upang makilala kanila ng hayagan at tunay na ikaw ang Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa mga oras na ito ay mahayag ka at makilala kung sino po kayo. Maraming salamat po, Lord God in heaven. Basbasan mo at pinagpala mo ang lahat ng paksang ilalahad ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoon naming Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Dito, mababasa po natin sa John, chapter 17, verse 3. Ito po ang ating mababasa sa John, chapter 17, verse 3. At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesus Kristo. Amen. Marami pong tumatawag sa Diyos, pero hindi naman nila kilala. Meron naman yung kilala nila ang Diyos, ayaw naman nilang tanggapin kung sino yung tunay na Panginoon, sino yung tunay na Diyos. Ito po, sabi niya rito, dapat makilala natin yung tunay na Panginoon at tunay na Diyos. Kung sino ito, sabi niya ganun, ito, sabi ng Panginoon, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Na iisang Diyos na tunay. Dapat yan na makikilala natin yung isang Diyos na tunay. Ang nagsalita rito ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tuloy ko, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesus Kristo. Ang sasagot din dito ang ating mahal na Panginoon. Dignan nyo dito, dapat makilala po natin kung sino talaga siya. Dito po, mababasa po natin sa 5:20. Ito At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y sa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ayun pala, walang iba kung hindi ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. At siya pa ang buhay, tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Siya pa ang buhay na walang hanggan. Sa 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Mag-ingat tayo sa Diyos-Diyosan dahil ang panahon ngayon, alam niyo, sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon yung ganun. Tingnan ninyo, babasahin ko po sa inyo rito sa Gis ng unang Korinto. Dito po, sa Gis 4, ganito po ang ating mababasa. Dito. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nangalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinwal sa ilang, sa 7 pala ito sa Como 7, Kama 7 ito. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom,
at nagsitindig upang magsipagsayaw. Yan ang ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan noon, nung panahon ni Moises. Yan po ang ginagawa nila. Dito po ulit ulitin ko na sa 14 ulit, sa 10:14 po ulit ng unang Korinto. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakita nyo na, yung pagsamba, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kahoy, pilak, ginto, ganun. Alam nyo nangyayari, sa demonyo na po sila sumasamba. Ito pa, kaya nga may babala nga si Juan, sinabi nga ni Juan dito po sa 9:27, 9:20 ng Apokalipsis, Revelation po. At ang nalabi sa mga tao ay hindi napatay, sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangagkakakita, ni hindi nangakaririnig man, ni nangakakalakad man, at sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang mga panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Kita nyo na? Totoo po yan. Yan po yung mga totoong ginto yun yung iba. Ewan ko kung totoo yung ginto sa Thailand, yung Buddha nila ron. Parang tunay na ginto yun. Sa harap. Kaya sabi, nakalagay dito sa Bible, totoo po yun. Lahat ng ginagawa nila, sumasamba sila sa kahoy, sumasamba sila sa kahoy, sa pilak, sa ginto, lahat yan. Sinasamba nila. Hindi naman nakakalakad yan. Hindi naman nakakarinig yan. Mabuti pa nga tayo, mga tao. Nakakarinig tayo. Sila hindi. Yung mga insekto, nakakalakad pa yan kaysa sa kanila, nakaupo lang sila, nakaano lang, wala, nakangiti lang, ang lalaki ng tiyan, kung ano, yung mga kahoy, yung mga yung sa atin naman, ginagawa naman yung mga nagpapanggap ng mga Kristiyano. Alam nyo po, pinapahid nila sa kahoy yung kanilang ginagawa nilang Diyos. Mali po yan, kaya sabi nga, umiwas tayo, lumayo tayo sa ganyang gawain. Sabing ganon. Tignan ninyo rito. Ang sabi rito, sa 8:24, tinanong nilang Panginoon dito sa 8:24 ng Juan, ng John, 8:24 up to 25. Sabi rito, at sinasabi ko sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga, ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa 25. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Question mark, nagtatanong sila sa Panginoon. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinasalita ko sa inyo mula pa nung una. Sino ba yung mula pa nung una? Ang sabi rito sa 3:13, mababasa po natin dito sa 6:62 muna tayo. Sa 6:62 ng Juan din, John. Ano nga kung makita ninyo ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, nandun na po siya sa kanyang banal na trono, sa luklukan po ng biyaya. Kaya nga, siya na nga ang uupuron, siya ang nakaupuron, siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya tinatanong nila kung sino ka baga Panginoon. Sinagot sila ng Panginoon. Tapos dito sa 3:13, dito inulit na naman ang ating Panginoon sa John, sa Juan, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Nagsasalita po siya sa lupa, pero nasa langit po siya. Kita nyo na? Kaya yan po ang dapat natin maunawaan. Nagtatanong sa kanya. Dito naman po, kung ating mababasa, tignan ninyo sinabi niya rito sa Hebreo. Ang may sulat pa ng Hebreo, alam ko maraming nakalagay, puro unknown. Si Pablo, dahil sa kautusan, magaling po si Apostol Pablo. Pero kung binasa niyo po rito sa Hebreo, tignan ninyo, itong Diyos na ito, lumalang, ito po ang Creator. Ano ang sabi niya rito sa 1:10 ng Hebreo? Mababasa po natin. Dito, sa 1:10 ng Hebreo. Ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay.
O, buhat pa ng pasimula, nilalang niya ang sanglibutan. At ang langit, sabi niya ganun, at ang langit ng mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Mas malaki pa siya sa langit kung tutuusin mo yung totoong kalagayan ng Panginoon. Naniniwala po ako dyan. Pero bilang siya, inilalagay niya tayo dahil tayo ay mababa. Bumababa rin yung kalagayan ng Panginoon. Pero siya ay makapangyarihan po sa lahat. Huwag po kayong magkakamali sa sinabi ko. Kaya dito po atin mababasa ito. Alam niyo, sinasabi nga ni Moises dito. Sabi nga ni Moises dito sa 4, dito po sa 32:4 ng Deuteronomio 32:4. Ang sabi, si Moises mismo may sabi. (34, 33). 32:4 pala. Ito. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sa 12 naman tayo ulit, sa 32:12. Ang Panginoon na mag-isa, ang pumatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Kasama siya. Kita nyo na? Mag-isa lamang po siya. Only, alone. God is alone. Mag-isa lang siya. Hindi po dalawa o tatlo na pinalalabas po nila na tatlong persona. Iisang Diyos. Ang tao nagkagulo-gulo nung bumaba ang Panginoon. Nalito na po sila. Ang sabi nila, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naging tatlo na. Pero ang sinasabi ng Bible, iisa lang. Sabi rito, ang Panginoon na mag-isa, ang pumatnubay sa Kanya, at walang ibang Diyos na kasama siya. Kita nyo na? Ang linaw po na sinasabi rito. Kaya pinatotohanan po natin, walang ibang kasama ang Diyos. Kaya tignan ninyo rito sa Marcos, nagkaroon po ng question, nagkaroon po ng katanungan dito. Ang ganda ng sinabi ng ating mahal na Panginoon po rito. Sa Marcos po, 12. Tignan. Marcos 12. Ito sa Marcos 12 ito. Ang sabi rito, 12:29. Sa 28 muna, kukuha tayo ng sa ibaba. Ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Iisa. Hindi po sinabing dalawa. Sabi ng Panginoon, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Alam mo, sumagot yung eskriba. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa 32, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa Kanya. Kita nyo na, iisa lamang po ang Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Sabi ng eskriba, alam nyo, totoo, at sabi niya, at siya'y iibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas. Ibigin mo ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili ay higit pa kaysa sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Dahil nung unang panahon, naghahandog po sila noon. Yan ang hain nila sa Panginoon bago sila pumasok sa tabernakulo ng kapisanan. At ang totoo niyan, nakita nyo na, alam nyo dito, ngayon, alam nyo dito, babasahin ko na lamang po sa inyo ito, sa 37, tuloy po natin. Dahil si David tumatawag ng Panginoon. Kung sino yung Panginoon na tinatawagan niya, ito. Si David, noong panahon ng ni Haring David, panahon ng patriarka dito, sa 37, si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. Tinatawag niya ng Panginoon ang Kristo, isipin nyo. At paano namang siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nakikinig sa kanyang may galak. Yung mga ordinary people, yung mga pangkaraniwan katulad ko, katulad natin.
nagagalak dahil nga alam nila na si Kristo yung pala ang Panginoon ni David, ang ating Panginoon. Kaya alam nyo, bibigay ko po sa inyo ito. Alam nyo bang ibig sabihin ng incarnation? Pagkakatawang tao, ang pagiging isa ng Diyos at ng tao sa katawan ni Kristo. Yan po ang sagot ko sa inyo. Kaya si Kristo bilang tao, nagsasalita siya sa mga tao. Bilang Diyos, nagsasalita siya bilang Diyos. Ito, ang ginawa sa kanya rito, basahin ko po sa inyo ito. Nagsasalita siya bilang, nasa kalagayan tao siya, bilang Diyos na nagsasalita. Ito, pakinggan niyo po ito. Ito ha. Datapot hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Kita nyo, pinakikinggan natin ang tinig ng Panginoon dahil tupa niya tayo. Yung mga hindi nakikinig sa Kanya, hindi niya tupa yun, hindi niya tupa. At sila'y binibigyan ko, sabi ng Panginoon at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ano ibibigay ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Biro mo, ang magbibigay pala ng buhay na walang hanggan, si Kristo, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi niya rito, at sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sa 29, ang aking Ama, ito nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. At hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng Ama. Sabi ng Panginoon, ito sagot niya sa 30, ako at ang Ama ay iisa, period. Hindi sinabi, ako at ang Ama, 2, 3 o higit pa kami. Sa 4, hindi. Isa lang. Alam yun, ginawa ng mga Hudyo, galit sa kanya dahil nagsasalita na siya bilang tunay na Panginoon. Bilang tunay na Diyos, nagsidampot sila ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama. Ang ipinakita ko sa inyo, alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin. Sa 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sabi sa kanya. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kita niyo na, yung sagot sa kanya, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Question mark. Kita niyo na. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Kaya nagalit ang Panginoon. Ito ang sagot ng Panginoon. Ito ang sagot niya sa Gis 36. Sinasabing baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan. Sabi nga, sumagot ang Panginoon, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako'y anak ng Diyos. Amen. Kita nyo na? Ang Panginoon nagsasalita na siya bilang Diyos Ay sa laman Kaya sinabi ko po sa inyo yung incarnation, kung anong ibig sabihin ng incarnation. Dapat unawain po nyo yan. Kung kayo'y maintindihan nyo yan. Kung kayo'y handang tumanggap sa Panginoon. Tignan ninyo ito. Ito. Sabing ganun dito. Alam nyo, sabi nga ng Panginoon, ito. Sabi nga ni Pablo, ito, sumagot si Apostol Pablo. Ito na yun, yung Diyos na walang kamatayan na hinihintay ninyo, na hinihintay ninyo. Ito na yun, sabi ni Apostol Pablo sa 6:14 hanggang 16 ng Mateo ito. Sabi sa 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Sino? Si Jesus Christ.
na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Amen. Sa Kanya na ang paghaharing walang hanggan. Siya pala yung nasa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino man. Siya yung walang kamatayan na nananahan sa liwanag. Sabi ni Apostol Pablo, pag dumating na yung panahon niya, yung kanyang kapanahunan, sasabihin ng mga tao, ng mga anghel, lahat na nagpupuri sa Kanya, mapalad ang tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo, yung mga iba, nahihiya pa banggitin yung pangalan ng Panginoong Hesus. Puro sila Ama, Diyos, Ama, Diyos, Ama. Ayaw nilang tanggapin. Parang ayaw ko kung nahihiya sila o ayaw nila. Pero si Apostol Pablo, pag nagsalita siya, dinidiretsa niya yan. Alam niyo yung mga anghel sa langit, yung mga 24 na matatanda, at yung 4 na nilalang na buhay. Nagpupuri sila sa Panginoong Hesus. Yung kordero, pinupuri nila, itinataas nila, niluluwalhati nila. Tayo pa kayang mga tao na nilalang ng Panginoon, dapat mas maano pa tayo magpuri, magpasalamat, kilalanin natin siya na siya ang tanging Panginoon, tanging Diyos natin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam natin, tignan ninyo ito. Ito na lang, malapit na tayo magtapos. Alam nyo ito sa Colosas, tignan ninyo. Hindi po ito, totoo po ito. Sulat ni Apostol Pablo po ito. Ito sabi niya rito, ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. The mystery of God is Jesus Christ, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kahalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Sinasabi niya, kay Kristo pala nang gagaling, kaya tama ang sabi niya, sinagot na naman ni Apostol Pablo, si Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos sa 1:20 ng unang Korinto. Kaya siya pala, sinabi niya na siya ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan. Nasa Kanya, ng karunungan at ng kaalaman, knowledge, wisdom, and yung kayamanan. Sa Kanya lahat. Kaya ito, matatapos na po tayo. Ito, babasahin natin sa Colosas ulit. Sabi rito, sa 2:8, sabi rito, may babala po siya rito. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salitang sabi ng ayon sa mga salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Makita nyo na? Tapos sinabi ni Apostol Pablo, pinatotohanan niya ito sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Nasa Kanya ang lahat. Kaya tayo dapat alam yung gawin natin. Tayong mga Kristiyano, work out your own salvation. With fear and trembling. Kailangan tayo igawin natin, itrabaho natin yung kaligtasan natin na may takot at panginginig sa harapan ng Panginoon, yung banal na takot sa Kanya. Matuto tayong sumunod, matuto tayong manampalataya sa ating Panginoon na may kalakip na gawa, yung baptism po, yun na may kalakip na gawa. Kailangan po natin yan sa ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po. Alam natin, iniksyan ko na lamang po ito. Maraming salamat sa pangalan po ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Lord. God in heaven, ipinahayag ka namin, ipinakilala ka namin sa katauhan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Lord. Lord, basbasan mo at pinagpala mo ang lahat ng message na ito, Lord, Panginoon. Sapagkat ikaw po, Panginoon, makilala ka nila na ikaw ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot, dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Thank you.